Hindi talaga natitiis ng magulang ang anak. Iyon ang napatunayan ni Jana ng araw na iyon. Sa ikasampung araw niya sa labas ng bahay, ay nagulat siya ng pagising niya isang umaga ay nakatayo sa harapan niya si Lucinda. Nakangiti ito sa kanya at nakalahad ang isang kamay. May pag-aalinlangan man ay inabot nito ang malambot niyang kamay. Mama, pinapatawad niyo na po ba ako? Nanginginig ang tinig ni Jana dahil sa gutom. Kahit ang pagtayo ay hindi na rin niya magawa ng maayos dahil kulang na rin siya sa enerhiya sa katawan, ngunit pinilit pa rin niyang makatayo para makaharap si Lucinda. Nakangiting tumango si Lucinda sa kanya. Oo anak, halika bumalik ka na sa bahay. Anito at mahigpit pa siyang niyakap. Wala nang salitang namutawi sa labi ni Jana. Umiyak at humagulhol na lang siya habang yakap siya nito. Sa isip niya ay nagpapasalamat siya sa Diyos na pinagbigyan pa siya ng isa nitong pagkakataon. Hinding-hindi na niya ito sasayangin pa. Pangako niya sa kanyang sarili. Dahil sobrang nanghihina kasi siya, ay nalalayan siya ni Lucinda hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay. Agad siya nitong dinala sa kanyang banyo. Doon ay nakita niya na handa na ang bathtub para paglubluban niya. May mga talulot pa ng rosas na nakalutang sa tubig na may kaunting bula. Naramdaman niya ang kamay ni Lucinda sa kanyang balikat. Ako na ang magpapaligo sa iyo anak. Iiwanan muna ka dito ha. Kukuha lang ako ng tuwalya mo. At nakangiti pa itong umalis. Tapos nang umiyak si Jana. Medyo nahimasmanasan na siya sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Parang namis niya na magkaroon ng matinong ligo. Kaya naman hinubad na niya ang marurumi niyang damit at saglit ay nag-shower bago lumublob sa mainit-init na tubig sa bathtub. Nakaka-relax ang tubig kaya naman ipinatong niya ang kanyang ulo sa may gilid ng bathtub at saka pumikit. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nasa loob na ulit siya ng bahay ng mga Alvarez. Ang pag-iisip niya ay naantala nang biglang makaramdam siya ng pagbaba ng temperatura ng tubig. Pagmulat niya ay nagulat siya nang may nakita siyang babae sa kabilang dulo ng bathtub. Katulad niya ay naklublob din ito. Magulo ang buhok at nakatakip sa mukha nito. Sino ka? Nahihintakutan ang tanong niya. Pero imbis na sagutin siya ng babaeng iyon, ay bigla siya nitong sinunggaban ng sakal sa leg. Hindi siya naging handa sa pag-atake nito, kaya naman hindi niya ito napigilan. Mamamatay ka, mamamatay ka. Iyon lang ang salitang lumalabas sa bibig nito. Ngayong malapit na ito sa kanya, ay kita na niya ang mukha nito. Maputla ang balat at nanlilisik ang mata nito na lumuluha pa ng malapot na dugo. Walang nagawa si John sa lakas ng babae kundi ang magkakawag at humawak sa gilid ng bathtub sa pag-asang makakakuha siya doon ng buwelo para makawala sa babae. Pakiramdam niya ay mawawala na siya ng hangin sa paraan ng pagkakasakal nito sa kanya. Sa klolo, pilit niyang humingi ng tulong gamit ang natitira niyang lakas. Jana, Jana, anong nangyayari sa'yo? Tila nakakita ng liwanag si Jana nang marinig niya ang boses ni Lucinda. Agad niyang iminulat ang mga mata at nakita niya na wala na ang babae. Imbis ay si Lucinda ang nakita niyang nakahawak sa kanyang dalawang kamay na nakahawak naman sa kanyang leeg. May pagtataka sa mukha nito. Mama, aniya sabay yakap dito. May babae, gusto niya akong patayin. Takot na tura niya. Walang papatay sa'yo anak. Andito lang ako. Hindi ka pababayaan ni mama. Huwag niyo po akong iiwan ha. Oo, pangako. Nang kumalma na siya, ay muli siyang lumublob sa tubig. Isinabit ni Lucinda ang tuwa niyang dala nito at saka umupo sa gilid ng bathtub. Kinuha nito ang kanyang braso at sinabunan ni Sean. Pasensya ka na Jana. Ang gusto lang naman namin ay ang maging masunurin ka sa amin. Ayaw namin na sumusuway mo kami. Sana naiintindihan mo kung bakit namin ginawa sa iyo yun. Naiintindihan ko po, Mama. At hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha sa labis na kasiyahan dahil napatawad na siya ng mga taong umampun sa kanya. Nang mga sumunod na araw, ay mas naging masunurin na si Jana sa mag-asawang Alvarez. Lahat ng sabihin at iutos ng dalawa ay sinusunod niya ng walang pag-aalinlangan. Para kasi sa kanya ay ang kabutihan lang niya ang gusto ng mga ito at hindi gagawa ang mga ito ng ikakapahamak niya. Iyon nga lang, tila isa na siyang robot na disusi. Nagagalaw lang kapag pinihit ang susi sa likod nito. Hindi siya gumagawa ng isang desisyon na walang approval ni na Lucinda at Alberto. Hindi na rin siya nangaspang pasukin muli ang iba pang silid sa ikalawang palapag. Para sa kanya ay wala namang kakaiba sa mga silid na iyon para puntahan pa niya. Ayan, kamukhang kamula-kama na naman si Carla. Manining ang mga mata ni Lucinda matapos nitong ayusin ang kanyang buhok. Tinirintas nito iyon sa gitna at nilagyan ng kulay asul na ribbon sa dulo.
Tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin na nasa harap at saka ngumiti. Salamat po, Mama, ani Jana. Tapos suotin mo yung bestida na nasa ibabaw ng kama mo. Sa labas tayo kakain ngayon. Sige po. Akmang tatayo na sana siya nang bigla siyang may maalala. Mama, hindi po ba malapit na ang karawan ng Papa? Oo, 3 linggo na lang mula ngayon. Bakit mo na itanong? Kung pwede po sana'y magpapaalam ako sa inyo sa 1 linggo. Pupunta ako ng mall para sana ibili siya ng regalo. Walang problema. Basta isama mo si Yaya, Felina at Homer. Salamat po, Mama. Mula sa kasukalan ay lumabas ang isang lalaki at huminto siya sa tapat ng isang abandonadong bahay upang pagmasdan iyon. Dala niya sa kanyang isang kamay ang matalas na gulok na ilang araw na niyang hinasa sa magaspang na bato. Nasasabik na siyang gamitin iyon sa takdang panahon. Ilang linggo na lang at babalik na kayo dito. Hindi na ako makapaghintay na dumanak ang dugo niyo sa lugar na ito. Mahina ngunit puno ng galit na tura ng lalaki. Tumalikod na siya at muling naglakad papasok sa kasukalan. Nasanay na si Jana sa buhay na meron siya sa mansyon. Lahat ng luho ay nakukuha niya. Bagong gadget, damit, alahas at pera. Kung sa material na bagay o wala na siyang mahihiling pa. Busog na busog siya. Lahat ay ibinibigay sa kanya ni Lucinda at Alberto. Ngunit tila may kulang pa rin. Oo nga at ampun lang siya ng 2. Ngunit hindi niya maramdaman na magulang niya ang mga ito. Noong unang sabik ang mga ito sa kanya, ngayon ay hindi na masyado. Isa pa, ng mga nagdaan na araw ay parating nakakulong lang ang 2 sa kwarto. Doon na rin kumakain kaya madalas na mag-isa lang siya sa hapagkainan. Mag-isa lang si Jana ng hapon na iyon sa kanyang silid. Nakaupo siya sa ibabaw ng kama. Nakatingin sa wristwatch na nasa harapan niya na binili ni bilang regalo sa kanyang Papa Alberto. Sa karawan ito na mangyayari 2 linggo mula ngayon. Alam naman niya na marami na itong ganong relo. Pero iba pa rin kapag naaalala mo ang isang tao sa special na araw na ito. Iyon ang iniisip niya. Gusto sana niyang makipagkwentuhan kina Lucinda at Alberto. Ngunit nakakulong na naman ang 2 sa silid ng mga ito. Kaninang agahan naman ay nakasalo niya ito sa hapag. Masayang-masayang aura ng 2 at pinag-usapan nila ang nalalapit na selebrasyon ng kaarawan ni Alberto. Marami po ba kayong darating na bisita sa birthday niyo, Papa? Tutulong ako sa paglilinis ng mansyon, ha? Ani niya kanina nang mag-umpisa ang usapan nila tungkol dito. Nakangiti pang umiling si Lucinda. No, Jana. Hindi dito ginaganap ang kaarawan ng Papa Alberto mo. Saan po? Sa rest house natin sa Rizal. Si Alberto ang sumagot. Nasa gitna iyon ng isang malawak na gubat. Alam mo kasi, Jana, tuwing kaarawan ko ay gusto kong naghahunting ako ng hayop sa gubat. Iyon na ang libangan ko at regalo na rin sa aking sarili. Tumangutang mo siya. Gusto ko rin pong manghunting, Papa. Excited na turan pa nga niya. Naku, katulad kayo ni Carla. Nagpapaturo rin siyang mga aso sa akin sa gubat. Tinatamad na humiga si Jana sa kama matapos balikan ang usapan nilang iyon kanina. Ayon pa sa 2, ay buong araw sila doon sa rest house sa Rizal. Excited din naman siya dahil first time niyang makakapunta sa isang gubat upang mangaso. Para na siguro iyon para mas mapalapit siya sa mga upampon sa kanya. Biglang nakuha ang atensyon ni Jana nang makarinig siya ng tila kumakatok sa loob ng malaking aparador. Napabangon tuloy siya at napatingin doon. Ilang segundo lang na nawala ang mga katok, ngunit nakarinig na naman siya. 3 sunod-sunod at mababagal na katok. Iniisip niyang maaaring pusa iyon, ngunit wala siyang nakikitang pusa sa bahay na ito. Kung dagaman imposible rin dahil sa lakas ng katok ay parang tawang may kagagawa na yun. Medyo kinakabahan at natatakot na naman siya. Hindi kasi ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng kababalagan sa bahay ng mga Alvarez. Una ay doon sa basement at ang huli ay nung nasa bathtub siya. Iniisip na nga lang niya na baka imahinasyon niya lang ang mga iyon dala ng matinding emosyon niya. Ayaw na niyang isipin na may mga multo sa bahay na ito. Hindi ako dapat magpadala sa takot ko. Walang multo. Wala. Pangungumbinsin niya sa kanyang sarili. Marahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa papunta sa aparador. Nang nasa harapan na siya na yun, ay huminga muna siya ng malalim bago yun buksan. At ganoon lang ang pagkagulat niya nang isang babaeng nakita na nakatayo sa loob. Nanlilisik ang mga mata nito. Basang-basa ang buhok nito pati na rin ang suot nitong bestida na kulay pula. May mga bahid ng putik ang katawan nito. Nanginginig ang buong katawan na parang nilalamig. Umatras ang dila ni Jana sa kanyang nakita. Hindi na niya naisip ang sumigaw sa sobrang pagkabigla.
Narinig niya ang nakakangilong tunog ng nagangalit nitong ngipin, hanggang sa tumingin nito ng diretso sa kanyang mga mata. Doon na nagtayuan ang balahibo niya sa sobrang kilabot. Ilang beses na lumunok ng laway si Jana. "Sino ka?" Sa wakas ay nagawa na niyang magsalita sa kabila ng takot na lumulukob sa buo niyang pagkatao. "Alis!" Biglang humakbang ang babae sa aparador. Parang nahihirapan itong maglakad dahil hindi nito halos mayangat ang paa. "Alis!" Humakbang uli ito. Takot na napaatras si Jana. "Umalis ka na!" Biglang tumakbo ang babae pasugod sa kanya. Hindi na niya nagawa pang umiwas nang dakmain siya nito sa leeg. Nawalan siya ng balanse kaya natumba siya sa sahig at naramdaman niya ang katawan ng babae na nakaibabaw sa kanya. Nagpupumigla si Jana. "Papa, Mama, tulungan niyo ko." Nakapikit na sigaw niya. "Mamamatay ka." "Jana, anong nangyayari sa'yo?" Nang marinig niya ang boses ni Lucinda ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Laking pagtataka niya nang makita niya mag-isa na lang siyang nakahiga sa sahig at wala na yung babaeng umatake sa kanya. Tinignan niya yung aparador at nakapilit na ang pinto niyon. "Bakit ka nakahiga dyan at sumisigaw?" ani Lucinda habang papalapit ito sa kanya. Gulo ang isip at nalilito na tumayo si Jan. Iginala niya ang kanyang tingin sa buong silid, ngunit wala siyang nakitang bakas ng babae. "Jana," hinawakan siya ni Lucinda sa magkabilang balikat at iniharap nito sa kanya. "Anong nangyayari?" "Mama, may babae po sa aparador. Sinakal niya po ako. Tapos, binitiwan si nito at binuksan nito ang aparador. Nang wala itong makita doon na babae, ay binalikan siya nito. Sa mukha pa lang nito ay ramdam niyang hindi ito naniniwala sa kanya. Walang babae. Ano bang nangyayari sa Jana? "Pero mama, nagsasabi po ako ng totoo. Sinakal niya po ako at ang sabi niya ay mamamatay daw." "Tama na. Siguro ay kung ano ang iniisip mo. Ang mabuti pa ay magpahinga ka muna at baka naman gutom ka na. Bumaba ka at kumain." "Mama," yun na lang nasabi ni Jana. Wala na siyang nagawa pa ng iwanan siya nitong mag-isa. "Alberto, paano kung makahalata si Jana bago sumapit ang kaarawan mo? Paano na iyong..." Lucinda, wala kang dapat ipag-alala. Tayo lang ang paniniwalaan ni Jana. Alam mo na natatakot ang babaeng iyon na paalisin natin siya dito sa mission. Malapit na ang kaarawan ko, kaya matatapos na rin ito. Katulad lang ng dati." Nakahiga na si Alberto kasama si Lucinda sa malaki nilang kama ng gabing iyon. Sinabi sa kanya nito na parang may mga nagpapakitang multo kay Jan.